Plus, magre-resign na raw. Ito pong si Undersecretary Claire Castro po mga kabida ng Presidential Communications Office. Ito po yung kanyang konfirmasyon po. Matapos pong naglabas po ng memorandum, ito pong si Secretary Dave Gomez, mga kabida ng PCO, na gusto po niyang lahat ng mga appointees po ng PCO, mga kabida, o sa ilalim po ng PCO, dapat mag-submit po ng courtesy resignation. Ito po, kumpirmado po ito mga kabida sa balita mula sa The Manila Bulletin. Ang kanilang headline, Castro to submit courtesy resignation as PCO reorganizes. Ayan. Ito, babasahin ko lang po. Communications Undersecretary Claire Castro confirmed that she will submit her courtesy resignation in line with the reorganization of the Presidential Communications Office of PCO under newly appointed Acting Secretary Dave Gomez. Castro said she was one of those filing the resignations, as is customary when a new head takes over as executive agency. Ang sabi po ni Castro dito, opo, meron po, kasama po tayo doon. Yes, there will be resignations. I am included, she told True FM on Wednesday, July 16. She added that she would file her resignation immediately. Na yung araw daw mga kabida, The move allows Secretary Gomez, who took his oath last week, to reorganize his team and appoint staff he feels are best suited to implement the administration's communication agenda. Ang sabi po ni Castro, para mabigyan din po siya ng leeway na makapagpili kung sino po ang mga tao na pwede niyang makasama. Ayun, yung sabi po ni Undersecretary Claire Castro po mga kabida. Ngayon, ang tanong, matutuloy kaya ang pag-alis ni Undersecretary Claire Castro? Okay? Tatanggapin kaya ni Secretary Dave Gomez yung resignation ni Claire Castro po mga kabida? Yun yung malaking tanong po. Ako, duda po ako dyan duda po ako dyan talaga, yung courtesy resignation kasi mga kabida, tama yung sinabi ni Undersecretary Castro, customary yan, Every time, pag meron pong bagong head ang isang ahensya po ng gobyerno, depende yan ng leader o ng head po, yung bagong appointee, kung i-implement niya yung reorganization po, Meron ding mga bagong leader po o bagong head po ng ahensya na status quo po mga kabida, meaning kung sino yung mga current roster of employees po at officials, hahayaan na lang po niya yun. Pero dito ho sa PCO, ito po yung ini-implement po ngayon, mga kabida ni Secretary Dave Gomez. Siguro gusto po niyang malaman kung sino yung nagtatrabaho, sino yung nag-perform po mga kabida. At sa mga nag-perform, baka po bibigyan po niya ng chance na mananatili po mga kabida, Pero yung mga hindi ho nag-perform, sigurado po tayo diyan, na babay talaga, mga kabida. Pero dito po sa case po mga kabida, ni Yusek Claire Castro, anong sa tingin po ninyo? Maganda ba yung kanyang trabaho po mga kabida, yung kanyang performance po, Para sa akin po, mga kabida, from the Malacanang vantage point po mga kabida, maganda yung kanyang trabaho kasi pinainis niya yung mga kalaban po niya, Lalo na po, ito pong mga pro-Duterte supporters po, mga kabida, Okay? Pinagalit po niya yung mga kalaban po sa politika ng administrasyong ito. Yun yung pagiging effective po, mga kabida, ni Yusek Castro, sa panig po ng administrasyon. Pero kung titingnan mo, yung resulta po, mga kabida, effect po dito sa taong bayan, sa bansa, mga kabida, hindi po maganda, Hindi po maganda. Kasi parang dahil daw sa kanya, marami po akong nababasa po, ng mga negative impression po, kay Undersecretary Claire Castro po mga kabida, na yung kanyang messaging daw, parang hindi po suitable doon po sa gusto po ng Marcos administration, Imbes na nakakabuti po, lalong sumama po mga kabida, yung image po ng Marcos administration. Okay? Yun yung feedback po, Kasi panay pong tirada daw ni Yusek Castro po mga kabida, sa mga kalaban po ng administrasyon. Kagaya po ng mga Duterte, mga kabida. Wala hong press briefing dyan sa Malacanang Palace na hindi ho magtatapik po ng Duterte, mga kabida. Meron talaga daw, Okay? So yun po, imbes na makakakuha po ng simpatsya, mas lalong naiinis daw itong mga tao daw ito.
mas lalong naiinis daw ang mga tao daw mga kabida, no? Dahil ho dito sa strategy ni Yusek Castro na ini-impose o ini-implement po mga kabida. Hindi raw nakakatulong sa imahe po ng administrasyong ito. Okay? Kagaya na lang daw dito sa issue po ng dokumento na nagdadawit po kay First Lady Lisa Marcos. Ang dami hong nag-react po dito. Nung sinabi po niya na fake document daw yun. Okay? Maraming ding nag-criticize din bakit nagsalita si Claire Castro po mga kabida in behalf po kay First Lady. Itong si First Lady hindi po empleyado po ng gobyerno. Hindi din official po ng Malacanang, mga kabida. So, yun po, So, titingnan natin kung yung ini-implement po ngayon ni Secretary Dave Gomez, talaga bang gusto po niya ng pagbabago at gusto po niya ng bagong concept po ng Presidential Communications Office, Lalong-lalo na po when it comes to messaging po mga kabida. Okay? Pero sa tingin po ninyo mga kabida, maganda ba ang messaging po ng Malacanang? Simula nung nag-umpisa po itong si Undersecretary Claire Castro bilang press briefer po ng Malacanang Palace. Okay, tuloy po tayo mga kabida. As whether she had been asked by President Marcos or First Lady Lisa Araneta Marcos to soften her tone in media briefing, Castro replied that she had always been respectful but assertive. Malumanay naman po ako. Nagkakataon lang po siguro na may mga pagkakataon na dapat labanan ang fake news. She also denied being told to step back from daily briefing or to tone down her delivery. Mahirap naman kasi na mag-acting ako. It would be difficult for me to act or pretend. Castro emphasized that her responsibility as Palace Press Officer was not to please anyone, but to present the facts to the public, especially amid disinformation. Siguro ang gusto lang naman nila sa akin kung ano man ang totoo. So kung ano po yung akin at ano yung hawak ko na katotohanan, yun lang po ang ilalaban natin. Castro added that she was unaware of any specific complaints or calls for her removal and maintained that her actions had always been guided by service to the Filipino people. Ayan. Yun yung pahayag po mga kabida ni Undersecretary Claire Castro. Alright? So, sa aking punto de vista po dito mga kabida, sa pananaw ko lang po ito mga kabida, kung maganda ba ang performance ni Undersecretary Claire Castro, sa vantage point po ng Malacanang po mga kabida, effective. Ito pong si Castro kasi marami hong naiinis sa kanya Lalong-lalo na po itong mga kalaban po sa politika, kalaban po ng administrasyon po mga kabida. Okay, lalong-lalo na po ito pong mga supporters po ng mga Duterte, Kasi mantakin nyo, panay Duterte, halos lahat ng press briefing dyan, may Duterte talaga, na topics po. Hindi ho mawala yung Duterte na topic po dyan mga kabida. Okay. Kaya nga, sa vantage point po ng Malacanang, effective, very effective ito pong si Castro, Pero sa pananaw po ng mga ordinaryong Pilipino mga kabida, hindi po epektibo, Ang impression kasi ng mga tao sa kanya, palaaway, maraming nagsabi na sinungaling daw, hindi daw nagsasabi po ng totoo, Yun yung impression po, sa kanya, mga kabida. So, titingnan lang po natin kung ano pong magiging action po, mga kabida, at discretion po, ni Secretary Dave Gomez, kasi siya yung pwede hong magpasya po dito, kung mananatili ba ito pong si Yusek Castro o bibitawan po ito, mga kabida. Magdedepende kasi yan sa gustong style ni Dave Gomez sa kanyang pamumuno bilang Presidential Communications Office Secretary po mga kabida. Kanya-kanya kasi yung style ng mga PCO Secretary po kagaya na lang pong dating Secretary po na si J. Ruiz, iba yung kanyang style Iba din yung style po ng mga naunang mga PCO Secretary mga kabida. At most likely iba din yung siguro yung style po ni Dave Gomez mga kabida. Okay, pwede ding yung style po ni Yusek Castro ay hindi po suitable sa panlasa po ni Dave Gomez, Pwede ding kung ano yung style po na ipinakita po ni Yusek Castro po mga kabida, same sila po ng style ni Dave Gomez. So magdedepende po yan sa magiging pasya po ni Dave Gomez po mga kabida kung i-retain po niya ito pong si Yusek Claire Castro po o i-reject po niya ito. Pag tatanggapin po niya, that means babay na Yusek Claire. Pero kung i-reject po niya ito mga kabida, that means mananatili po itong si Undersecretary Claire Castro po mga kabida sa kanyang trabaho bilang press officer.
Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.